Hello mga ka-mushroom, magandang araw. So, namamahalan ka ba sa pagbili ng chopper? Ng substrate mo na Dayami? Well, kami rin namamahalan. Kaya kung makikita nyo ngayon, ito yung DIY rice straw chopper namin basically. So, isa siyang grass cutter. Literal grass cutter po siya. Ang kwento nito is talagang dati nung nagsimula kami, talagang mano-mano po ang pagcha-chop ng Dayami, as in meron kang may blade or itak, tapos i-chop mo siya unti-unti. Medyo matrabaho po. So at least nakapag-isip kami kung paano mapapabilis yung trabaho nang hindi bumibili ng, I think nasa 30,000 range pataas yung mga chopper plus the engine. So yun, etong nakikita nyong to is yung ginawa ng tatay ko at ng kuya ko na chopper. So pinwesto lang nila yung grass cutter, tapos nilagyan ng mga kontra or basically mag-hold sa Dayami para ma-chop. So ipapakita ko rin po yung ano na yun, yung sinasabi ko na yun. So tignan natin yung internal or yung loob ng chopper na to, yung kung ano ba yung nasa loob niya. Let's see. So, ito yung mga kontra na sinasabi ko. Kapag nakapasok ang Dayami dyan, syempre mabilis yung blade. Dun mag-stop yung mga Dayami, dun din matcha-chop basically sa mas maliliit na parts yung Dayami. So, ayan, ganyan po kapino yung pag-chop niya, basta yung blade na yun yung gamit natin. So, ayan, medyo okay naman siya na substrate. Technically, dapat nga mas pino pa onte kasi yun ang requirements, pero pwede na siya. Okay? Yan o. Literal, ito po yung lumang grass cutter namin. Ino-operate lang siya ng pamangkin ko. So ito yung blade, 12 inches siya. Bago nga lang to, brush cutter blade, tapos dalawa yung blade niyan. Pwede ring baliktarin pag medyo hindi na matalim yung blade. So pinapakita lang, safety requirement syempre. Kailangan natin ng protection pagka gumagamit ng grass cutter. Same din sa pag-chop ng Dayami or ng substrate natin. So ayan, hindi nyo na po problemahin bumili ng mamahaling chopper. Well, hindi, kung meron ka naman pambili, okay lang. Well, hindi mo na kailangan ng ganito. Syempre, mas maganda pa rin yun, mas safe. Pero ito, pwede na naming pagtsagaan habang wala pa naman kaming pambili ng grass cutter or ng chopper basically. Hindi ng grass cutter, ng chopper mismo. Okay. So, ayan o, tignan nyo yung pagpasok ng Dayami at saka yung paglabas niya. Medyo pino na siya. Anyway, after ito na mababad, so ganun naman lagi para makompose konti yung Dayami, mabababad, tapos tatanggalan ng konting tubig. Ayan, so yan yung magiging substrate mixture natin. Okay. Ayan o, ang maganda po dito, dati inaabot kami ng halos maghapon sa pag-chop lang ng ilang tumpok ng Dayami, pero ngayon medyo napabilis po siya dahil pwede naman pala. So ipinwesto lang namin ng maayos yung chopper or yung grass cutter basically. And then matipid pa po. Bukod sa 1 litro lang yung kailangan, sobra-sobra pa sa maghapon. Marami ka nang matcha-chop, ilang tumpok na ng Dayami. Reminder lang din lagi, wag pong gagayahin lalo pag walang supervision. Kasi medyo delikado po siya kasi hindi pwede pag nasubo mo yung kamay mo dyan, sigurado po to lang kamay. So yun, anyway, may ipapakita po kami in the future na ginagawa naming improvise chopper na mas mabilis, mas safe ang gagawin. So bukod po sa hindi na po siya grass cutter, papalitan na po namin siya ng typical engine at blade. Okay. Ayan, ako mismo yung nag-ooperate na ito. Syempre, ito lang, ganyan lang naman yung control ng grass cutter. So, may nagsusubo ng mga Dayami. Tapos may nagtatanggal ng mga na-chop sa ilalim. Tapos yung mga excess, yung medyo mahaba pa, ilalabas. Tapos papalitan, or i-chop ulit para mas pino. Mas maganda kasi kung mas pino yung pagkaka-chop ng Dayami. At the same time, minimix na rin namin yan sa kusot. Kung makikita nyo, meron na rin naka-standby na kusot dyan na minimix dito sa bandang gilid. So yan, mas mabilis siya yan. Basta po ingat lang lagi sa paggamit ng ganito. Kung gagayahin man ninyo, ito siguro masasuggest ko,
temporary lang naman. Hindi naman ito yung gagamitin talaga namin. Ito yung nagawa lang naman talaga namin ito kasi talagang mahirap po mag-chop ng mano-mano ng dayami. So ayan yung maliit na engine ng grass cutter, tapos normally dyan yung hawakan. Tapos ito parang nakat lang na drum, na weld lang ng mga nilagyan ng mga harang. Medyo malalim pa rin naman yung blade, nasa may loob pa rin siya. So may konting harang dito ng mga dayami, kontra kumbaga, para pag drop ng dayami, mabilis yung ikot ng blade, ma-chop siya. So mas pino than the usual mano-manong pag-chop. So ayan, minimix na rin namin siya with kusot. Yan yung mga kusot namin. Okay. 'Di ba? Parang at the same time nakatipid kami. Gusto lang din namin iparating na hindi naman problema yung dahil wala kang gamit para makapag-produce ka. Basta lang naiisip mo na pwedeng mangyari to or pwedeng mapabilis ang trabaho, I think meron tayong magagawa at some point. Gaya nga nito, hindi naman namin naisip na literal grass cutter pa lang magkakat ng mga dayami na gagamitin naming substrate. Pwede pala talaga. So ayan, ito yung sa namin, yung na-compose na dayami, yan siya. Dito namin siya nilalagay. Diyan siya nakababad. Yan, another batch ng ikakat. Tapos yan yung mga, marami pang dayami na kailangan namin i-compose para gawing fruiting bag basically. So yan. Dito. Okay. Isa lang to sa typical day namin ng pagcha-chop. After this, i-mix, tatakpan lang ng isang araw or 2 araw, and then ready na for bagging yan sa mga fruiting bags. Nakikita nyo sa likod yung mga fruiting bag na yun na yung mga nagawa namin. And anyway, yung DIY pasteurizer namin, halos research lang namin lahat yan sa internet. Hanap-hanap, tingin-tingin lang sa internet, and then ayun na. May kailangan lang din kami i-adjust dun sa pasteurizer sa mga nakasubscribe sa akin. Mga nagtatanong about dun sa pasteurizer na gawa namin. Medyo mababa yung temperature, so kailangan naming mag-adjust nung steam na nanggagaling sa drum. So yun lang po. Ito, ayan, kung makikita nyo, napakabilis, di ba? Basta safe lang po lagi. Ingat, yung number 1 namin dito. So again, hindi ko po pinopromote na gumawa kayo ng ganito na gagamitin nyo pang chop, pero ang sinasabi ko lang po, pwede, basta't mag-ingat po tayo kasi talagang delikado ito. Gumamit ng gloves, gumamit ng eye protection, at kung maaari sa tenga rin kasi medyo maingay din yung grass cutter kung maririnig ninyo. Eto, tingnan nyo, pakinggan nyo yung ingay ng grass cutter. Di ba po, maingay talaga siya, so kailangan natin ng earplug kung maaari. Pero yan, mabilisan yan, sagad na po yung throttle ng grass cutter na yan, kaya mabilis siyang mag-chop. Kung makikita nyo, parang mukha na siyang legit na grass cutter. So ayun po, thank you po sa panonood and sa pag-subscribe sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, i-click nyo na rin yung notification bell. Marami pa po kaming video about mushroom, sa pagma-mountain bike ko po, and DIY and everything. So subscribe na po kayo, and yun lang, maraming salamat po sa pagsubaybay. Visit nyo rin po yung aming page, Aguilar Healthy Mushroom. Have a good day, bye!